Bakit nga ba ulit ako tumaba ng ganito? Last year sumali ako sa first bodybuilding competition ko at naging shredded naman ako. Pero bakit nga ba? Bulking is bulking daw kasi. Di, pero ang totoo talaga niyan na wala na rin talaga yung focus ko sa fitness journey dahil sa mga setbacks ko sa buhay. Pero this 2025, nag-promise ako sa sarili ko na kailangan ko maging fit ulit at talunin yung last year na katawan ko sa isang bodybuilding stage. At hindi magiging madali tong journey ko kasi naging roller coaster lahat ng pinagdaanan ko sa buong trip. Sa journey na to, meron tayong challenges, obstacle, at sacrifices na kailangan harapin araw-araw. Number 1, disiplina. Kailangan natin mag-show up everyday kahit anong mangyari. Masaya, malungkot, pagod, at galit, kailangan pa rin natin mag-stick sa macros at pumunta lagi sa gym. At take note, babiyahe ako ng 30 to 40 minutes sa gym. Pero minsan, isang oras pag traffic kasi ang pinakamalapit na Anytime Fitness is nasa Tagaytay pa. Nasa Batangas pa ako. Wala tayong magagawa kasi nakalaki na tayo. At abangan nyo sa video na to kasi meron tayong mga kasama sa journey na to. Number 2, laging gutom. Dahil naka-calorie deficit tayo for the next 200 days. Shit. Here we go again. Number 3, mood swing. Kasi pag umabot na yung katawan ko ng single percent body fat, nasa danger level na yung katawan ko. At next level na yung gutom. Guys, iba na yung nararamdaman kong gutom. Next level na talaga as in. Habang papalipit na yung show po, grabe na yung gutom as in. Number 4, social life. Magiging mahirap makipagsalamuha sa mga tao na sa paligid mo. Bakit? Kasi sobrang limited na ng energy expenditure mo, so nakakatamad na makipag-usap at wala kang gana makipagsalamuha sa mga kaibigan mo, relationship at iba pa. Number 5, content creation schedule. Bakit? Kasi merong mga content ng BG na kailangan mo mag-ubos ng energy para maging hype dun sa video na yon. At ang pinaka-challenging na part, pag ang content ay pagkain. So ang ginagawa ko, kunwari, kinakain ko, pero niluluwa ko. Scripted. Number 6, travel. Kasi as a content creator, I travel most of the time kasi may mga events at collaboration na kailangan puntahan. So kailangan kong i-manage yung food calorie intake ko. In short, calories throughout the day. So tignan natin kung paano natin i-manage to. At ang number 7, sex life. Kasi pag sobrang baba na ng body fat mo, yung libido mo sa katawan maapektuhan. Kasi yun nga, sobrang baba na ng energy mo, sacrifice talaga ang pagkalibog mo. So, ablab. Wala mo na. Joke lang. So, alright mga kaibigan, day 1 complete. Hindi ko na binidyo ang aking workout doon kasi gusto ko mag-focus. So, ngayon is a meal prep, beef and rice. Let's go. Let's be consistent. Let's go! So na, ang buhay. Pag healthy. Eto pa lang yung day 5 sa magiging journey natin for the next 200 days. Madami pa tayong tutunawin na taba sa katawan at hindi magiging madali itong journey na to kasi haharapin natin yung temptation sa pagkain. At kailangan natin mag-calorie deficit for long period of time. Walang sikreto sa journey na to kung hindi pure hard work at consistent sa sarili. So mga kaibigan, officially 8 weeks out. At this is my last workout of 8 weeks out. Tapos next week, 7 weeks out. So ngayon, tayo, upper, chest, and back. Let's go. Meron pala akong ngayon guys, leg. Coach, bakit may leg? Pero to guys, sundan ko lang si coach. Siyempre. Di, alam ko leg, to eh. Mali pala. Leg curls pala.
Teka. Baka nagtataka kayo, bakit sobrang bilis naman ng pangyayari, Argon? Ganito yung starting point ng katawan ko at naging ganito agad yung pinakita mo. So, ganun lang umiikot yung buhay ko sa kain, tulog, punta gym. Kain, tulog, punta gym. Kain, tulog, punta gym. So, pag pinanood nyo, boring talaga. Boring talaga maging disiplinado kasi paulit-ulit mo gagawin yung isang bagay kahit anong mangyari. Kaya ipapakita ko agad sa inyo, resulta. Ayos ko yung posing ko, so magpapag-criticize tayo kay Bonat, kay ate. Okay, pasok. Kung ano yung magandang angle kasi yun yung kailangan kong improve ngayon kasi sa condition na andyan naman si coach. So yung posing ko kasi last competition, bigwak, so ayos ka. So parang titignan mo kung ano yung magiging take namin dito. So sabihin nyo talaga para ma-improve ko yung angle. Sige. So nag-ano pala kami ngayon, nag-chest workout. Bakla. Tasty. Pagkatawag yung katawan ni Argo, pag-flex ako ng limit. Lagi nalaglag. Ano yung unang maganda? Yung unang posing ko yung parang gano'n. Dito angle na to. Or eto. Sa kabila? Oo. Sige. Tanungan ko, ito talaga yung gusto nila. Tapos sobrang wide na tignan. Tapos tatago yung waist. So yun mga kaibigan. Kay ate, left side. Sa akin, para sa akin left side. Left side. Kasi dito talaga siya. Yun na yung poporma ko. So, yan yung puporma. Ano to boy? Tatry namin ni coach lumaban sa ibang bansa. Kung ano yung papalag namin sa condition. Kapag nanalo ka dito sa Pilipinas. Hindi naman, pag siguro nakapag-place, yun talaga yung papalag kami sa open division. Kung yung open division, malalaki talaga siya. Kumbaga yung kalaban namin doon, wala na age limit. Halo na siya lahat. So yun yung goal is. So may juniors din dalawang category. Open, juniors, yung 20 to 23 years old. Tapos, pag pinagpala, Singapore Day. Yes, Gindo. Tignan nyo naman yung preparasyon ni Argon. Disiplina, ang puhunan. Pero ano pa to, meron pa kami 6 weeks out. So, push. Pero sa tingin nyo, may improvement ba dun sa labs? Ay, oo. Meron. Lalo na yung sa pangamutar. Grabe, ang sarap mong pangahan. Wala na. Ano? Lalo na pag umabot ng 4 weeks out, doon talaga yung crucial na baga na doon na lahat ng... Sobrang hirap yun sa prep. Yun yung Talagang final. parang ang target mo 6% pa. Oo, nandito pa ako sa siguro 8 or 10. Wala nang taba. Meron pa yan, boy. May OT pa nga dito. Pero pag nag-back pose ako, boy, nice na talaga. So mga kaibigan, ayan. So, let's go. Stay on prep lang kami. And anong kakalabasan? This is part of preparation mo sa all throughout result mo. 6 months to boy. 6 months lang. 6 months lang itong mga clips mo rin. Let's go. Ayun na linggo na lang. Sasabak na. Guys, meron lang gustong ibalita sa inyo. Alam nyo ba, nasasali ulit ako sa isang bodybuilding competition ng biglaan. Kung gusto nyo panoorin yung full video sa biglaang competition, uploaded na yan. Fritz Argon Acosta. Comparison round. Dito, 3 lang kami. Pero grabe tong isang katabi ko. Alam nyo bang 19 years old lang yan, pero grabe yung laki. Pointed to your right, forward your left, chest, and up. And relax for your left, tricep, and flex. For the juniors, 20 to 23 years,
second placing. Silver medal to number 44, Prince Agalan Acosta. Well. Second placer na naman tayo. Parang nung last year lang. Pero tanggap ko rin talaga yung placing ko dito dahil kitang-kita naman talaga yung difference naming dalawa. Right, thank you very much, gentlemen. Sir, basura sir. Taong graso. Ito yung post-workout na katawan natin after ng biglaang competition. So mga kaibigan, it's 13 days out no. So ngayon ang nararamdaman ko is parang ayaw pumunta sa gym. Parang gusto ko na lang maglaro. Pero syempre, we have the discipline. Whatever ano yung nafe-feel mo everyday, kailangan mo tapusin ang iyong goal. So wala naman tayo masasagasaan, wala namang masasagasaan na work kasi mamayang gabi pa yung work ko. So let's freaking go! So mga kaibigan, sabi ko sa inyo parang tinatamad ako. Kailangan ko lang ng kape Americano. Isang ano nga po, kape Americano na 20. Guys, ito na. Woo! Hindi pala ako tinatamad. Kulang na ako sa kape. Ito na. Starbucks baka naman. Everyday ko nang iniinom ito. Let's go! Ngayon guys, puntahan na natin si Coach. Coach! Magay ka naman sa ano. Namiss ka nila. Yay! Kasama namin sa Argon. Full body pa lang tayo ngayon. So Full body. introduce ko mamaya kay Argon kung paano yung pinapatakbong workout ngayon sa off-season. Yan. Coach, ngayon kinakabahan ako. Parang yung mga ano natin, yung mga kasama natin. Ang lalaki pala nila. Lumaki ka din naman eh. Tingnan natin. Tara. Grabe, parang ako pinatan. Grabe, nalalamig yung legs ko. Dito, in-explain ko kay Coach kasi meron akong shoulder injury dahil sa arm wrestling. Masakit to, di ba? I-shift mo yung weight mo dito para maiwasan mo yung sakit. Pero ito yung movement mo na ngayon. Kaya sabi mo, ibalik mo dito, press mo to para maging balance yung press ng floor. Grabe. Sakit pa rin na ano kasi itong rotator cuff ko. Ang sakit talaga sa right. Wrestling yan na. Wrestling yan. Tagal na ito, 2 months. 2 months na siya. Alam ni Coach nasa arm wrestling to galing. Wild ka na nag-arm wrestling ngayon eh. Hindi naman. Mamaw ko eh. Hindi ah. Pagkatapos namin mag-workout is nag-content muna kami ng 10 bodybuilders versus sa arm wrestler. At mapapanood nyo yan dito. Ang susunod na makakasama natin walang iba kundi ng mga black hoodies dito. So ngayon magte-training lang kami ng chill workout at kwentuhan, tamang tips lang. So mapapanood nyo yan sa channel niya. Ano ma-advise mo naman para try lang nila muna? Ang ma-advise ko lang talaga sa nagsisimula, aralin nyo muna yung mga basic. Tapos number 1, i-enjoy nyo lang. Huwag kayo ma-pressure sa mga nakikita nyo sa social media na example, gagaya ko, maganda na agad. Madami po akong mga hard times na hindi ko pinapakita. Kasi kung ikumpara mo yung sarili mo sa iba, Maapektuhan na yung motivation. tsaka yung happiness mo, maapektuhan. Tama. Sige, tuloy muna yung workout mo. Tayo pala. Eto si Doc Alvin, isang doktor at isang fitness enthusiast. 12 block. Let's go! Let's go, Doc! Push! Push! Let's go! Last one! Hold! Nice! Woo!
May bago ako kay Doc Alvin, guys. Ano to? Treat Doc Alvin. Let's go! Let's go! May ano ka ba? May girlfriend ka din? Oh, meron na. Kasi sa akin, nagbaba ako ng ano, umabot ako 8. 8? Tapos naramdaman ko hindi umaangat. Oh? Side effect yun eh, pag mababa masyado yung fat. Hindi Ay, ka libido. okay. Akala ko yung body fat umangat. Totoo yun, totoo yun. Naramdaman ba yun? Kumbaga, oo. Kumbaga 1 month, guys. Sabi ko sa girlfriend ko, pasensya ka na. Next month na lang. Ano pa explanation? Anong explanation ng doc? Actually, tinanong ko rin kay coach, kinonfirm ko. Pero talaga, saan na yun sa hormones? Hormones. Anong tawag sa workout? Practice yan para hilain si Mrs. Hindi, joke lang. Pagkatapos namin mag-workout ni Doc Alvin, nag-posing session lang kami. Talagang nakakagulat din yung transformation ni Doc Alvin kasi talagang gumanda na rin talaga yung katawan niya. Kitang-kita nyo naman yung hubog ng katawan niya. Ang susunod na makakasama natin ay si... It's chest day today. And guess what? Sino yung kasama natin? Welcome, SmartFit! Hey! Let's go! Let's go. All yours! Let's go! Up, oh you. Up. Let's go. Easy. Woo! Also guys, sa ano nyo pala, incline presses talaga. May tip ako mabibigay sa inyo. As much as possible, yung malikasan ng iba, when they're doing incline, siguro yung sweet spot dyan sa angle ng bench mo, roughly mga 15 to 30 degrees. 30 degrees okay yan. The higher kasi, the more front delt siya na movement. Kaya it's really good na kung kaya, record mo sarili mo. So mga kaibigan, posing na kami ni SmartFit nga. Mamaw guys. Dito, nagtamang posing session muna kami ni SmartFit. Ang panghuling makakasama natin. So mga kaibigan, sobrang biglaan to. Kasama natin yung isang truck dito. Dito din si SmartFit. Bro, sobrang biglaan. What is up guys? So, kaya ako pumunta dito kasi dito sa Ergo. Hindi, planado to guys. Kumbaga, ano lang to, sobrang biglaan lang. Yung mukha na sobrang inflicted na namin dalawa. Wala nang energy, no? Pilit lang namin. Hindi lang masaya, mabuhay. Hindi din nila alam, nakasama din si Sean. Yan. Yeah, pinaka-weak. And so, andito rin si Kuya B! Hey, Kuya B! Kamusta? Follow nyo to, sobrang solid ng mga content. So, mamaya posing tayo. Malilito ako na ito mamaya sa picture, guys. Yes po, nakipagbiruan pa nga. Yes po, nakipagbiruan nga ako dun sa boy eh. Eto yung time na nalaman kong nag-failed ako sa polygraph test. Mga kaibigan, nandito na tayo sa lie detector. Ano nga ba ang lie detector or polygraph test? Basically, merong magtatanong sa'yo na isang examiner na gumamit ka ba ng steroids, peptides, or kahit anong banned substance na bawal
sa isang natural bodybuilding competition. At kailangan mong dumaan sa proseso na to para makasampa ka sa stage. So, hindi ko alam kung pwede mag-video dun. So, tara, ano natin, sana makapasa tayo. Dito, nag-fill up na ako ng mga information na kailangan sa polygraph. At maya-maya, sinimulan na rin yung test. Grabe, ang tagal pala ng test. Tapos nangangalay dito sa kamay. Tapos, wala, sobrang parang uncomfortable. Yung parang nakaupo ka tapos parang hindi ka gagalaw. Tapos, straight eye lang yung tingin mo. Parang torture eh. Pero, hindi pa malalaman daw yung yung result. Pero, confident naman ako na pasado yun, no? Kasi syempre, natural tayo. Natural yan, boy. Natural na po. Ganon. Hindi ko nga po alam. Nag-chat ako kayo. Nagtanong ako ng next step natin. Balitaan kita. Flight ko pa naman sa Cebu, coach. Sa flight ko sa Cebu ngayon 12. Pwede ka mag-retake kapag ka malapit na yung show day. Kasi meron pa silang like... Mga taga-ibang bansa. Oo, yung mga ibang bansa, mag-polygraph pa sila. So, pwede ka pa niyan mag-retake ng isa pa. Tanong ko siya, balitaan kita. Opo. Kasi, coach, namatay yung mama ng girlfriend ko, kaya kailangan kong biglaan ding umuwi sa Cebu eh. Condolence. Sige, balitaan kita, chat. Wait ko lang yung reply ni Mark. Ingat kayo. Okay, thank you, coach. Sige, bye-bye. Okay, thank you, coach. So, ayun mga kaibigan, medyo biglaan tong balita na to kasi ayun nga, nag-failed ako sa test, hindi ko alam bakit. Nakaka-question sa akin, no? Kasi bakit nag-failed ako dun eh? O sakto naman sa tulog, busog naman ako. Hala na. Kaya, bumiyahe agad ako ng galing Batangas papuntang Cebu. So yun mga kaibigan, it's 2:30 ng madaling araw. Grabe yung flight, sobrang delay. Putik na AirAsia. Tapos ngayon pa lang tayo magka-third meet. Hinati ko lang siya. Kasi bago yung flight, hinati ko yung pagkain ko. Sobrang gutom ko na. At pagkarating ko sa Cebu, bumiyahe ulit ako ng bus papunta sa pinakadulo ng Cebu. Kasi andun yung family ni Jet at dun ako nakiramay. Nakalipas ang ilang araw, bumiyahe ulit ako papuntang Manila para i-take yung retest ko sa polygraph. Nag-wait na ako ng 3 hours sa airport. So, bumiyahe tayo kanina galing sa dulo ng Cebu. 3 hours to 4 hours yung biyahe. No? Tapos, hindi na ako nakapag-vlog kanina pagdating ko dito kasi napagod ako. So, it's so challenging. Di ba? Tumutubo na yung ko. Pigote ko, hindi pa ako nakapag shave. So, kwata Amerikano tayo dito. Tapos, remaining na water na lang natin is 1 ml. So, nantay pa ako ng 1.5 oras dito. At nag-book na rin ako ng mas malapit na hotel sa location para no stress na. Yun, so ngayon mga kaibigan, nandito na tayo, nag-book tayo sa Sogo Hotel. No? So, tayo lang mag-design. Hindi natin kasama si Jet kasi syempre doon muna siya for good. At babalik naman tayo. At ito yung yung last meal ko yan. Whey, peanut butter, then saging. So, freaking long day, sobra, no? Pero survive natin. So, kain muna tayo, guys. Para pagkagising ko, walking distance na lang kasi schedule ko ng polygraph is 3 PM. So dumating ako doon ng 2:30 PM para i-take na yung retest ko. Pero ang masamang balita, almost 6 PM na nila sinimulan yung retest ko. Naka-diet ako eh. So limited yung energy ko at laging gutom. So yun mga kaibigan, pagkatapos lang ng polygraph test, grabe, sobrang tagal. As in, ewan ko. Sobrang stressing tong picnic ko, no? Kasi 2:30 akong dumating doon. Tapos kakatapos lang ngayon 6:30. So 3 hours ako. Grabe. Yeah, so mga kaibigan, last workout natin sa picnic na yun. Kakagaling na natin kanina sa polygraph. Medyo pagod talaga ako. Sobrang stress lang ako ngayon. Picnic, pero di bali yan. Rest din na natin bukas. Sana talaga pag-success yung polygraph. Sure ball na yan, bro.
wala na akong iisip. Habang nagwo-workout ako, hindi talaga mawala sa isip ko kung papasa ba ako sa polygraph kinabukasan. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko dito kasi kung makakasampa ba ako sa stage o masasayang lahat ng pinaghirapan ko. So, ayun mga kaibigan. Bawi na ako sa videos, no? Tapos, kakatapos lang namin workout. Kung alam niyo lang, sobrang burnout. Parang nag-overthink ako sa result ko bukas. Sana matulog ako ng maayos. Nag-drive pa ako ng 2 hours pa Batangas, 1 hour and 30 minutes pa Batangas. So wish me luck kung anong nangyayari sa akin. So alam kong this is just a phase at challenge lang. So nangalagpasan natin. Sobrang na-overthink ako. Wala pa namang result pero sana please limit na hindi ako mag-fail doon sa test at sana talaga maging successful. I don't know kung anong mararamdaman ko yung fail ako. Kapag nagdadrive ako, ang daming thoughts sa isip ko na hindi ko masabi, no? Sobrang naguguluhan yung utak ko. Pero si Lord na bahala. Kung anong plan niya, sundin na lang natin kung anong maging resulta. Wala. I think God's protection, God's plan, di ba? So, natanggapin na lang natin. Walang paano ako sisimulan to pero nag-failed po ako sa test nila at sobrang daming question sa utak ko bakit nag-failed ako dun sa test na yun. Na alam ko namang never ever gumamit ako ng bad substance na alam kong pag tinake yun hindi na ako magiging natural. Never. Tapos nag-failed ako dun. Ano kasi yun guys, polygraph test, siya, lie detector test, no? So question sa utak ko, sobrang nakakalungkot talaga kasi guys, 6 months ko pong pinaghahandaan tong competition na to, no? 6 months. Kung alam nilang kung paano kahirap, paanong disiplina, dedication ang nilagay ko dito, sacrifices sa buong prep na to. Tapos mag-fail ka lang sa test na alam mo namang sa sarili mo never talaga akong gumamit guys, as in pagtignan nyo yung physical, walang edit, walang filter, natural right. Sige, ayan, para ba akong gumamit nyan or something? Doon ako sobrang nagigilty, no, na question sa utak ko. Pumasa ka sa blood test pero nag-fail ka sa lie detector test. So, doon ako nalulungkot kasi yung disiplina, yung hard work na nilaan mo for 6 months, hindi biro. Hindi din talaga biro guys. Nakakalungkot talaga siya kasi binigay ko talaga lahat ng best effort ko dito. At eto lang yung nakakalungkot sa part na to, na nasacrifice ko yung isang bagay na yun na dapat andun ako sa tawag dito, sa side ng ng girlfriend ko, no? Kasi shit. Kaya napaiyak ako dito kasi sobrang sumabog na rin talaga yung emosyon ko. Kasi hindi talaga biro yung sacrifices na nilagay ko dito sa journey na to. Tapos labag din sa loob niya na pag sumuko ako dito sa prep kasi alam niya rin yung hirap ko, yung struggle ko dito sa prep. Tapos ayun, so iniwan ko siya sa Cebu ngayon, nandun siya sa Cebu. To give you a context, pwede nyo panoorin yung full video dito. Natural naman ako. Natural guys, natural ako. Pag tinignan nyo ako in personal, with no filter na walang fancy effects like pag nakikita nyo ako sa TikTok, ang ganda. Kasi ang ganda ng pump ko, ang ganda ng carb up ko. Pero guys, ito lang normal ko. Pero sana hindi ma-fucked up yung mind ko at
bumitaw sa prep, pero feeling ko hindi naman. Kaya naman. Andyan sana ako guys. Kaso hindi tayo qualified eh. Support lang muna tayo. Kaya pumunta pa rin ako dito para suportahan yung mga ka-team ko at sayang din talaga yung ticket kung hindi ko gagamitin. Kasi ang dami ko talagang nasunog na pera dito. Yung hotel na hindi nagamit, yung ticket, registration, lahat yun nasayang. Sige, move forward na tayo. Huwag na tayo dun sa negatives. Ano bang kailangan pag nasa immigration? Depende, saan ka ba pupunta? Diba hindi ako nakapaglaro dito sa PH? Ang next competition ko boss sa Singapore. Legit yun, guys. Pero... Natawag dyan into the bigger team. Yes, pero... Ay, bakit eh? Basta, syempre. Para ako yung una. Yun. O kayong mga bumabati ko sa kanya, to kayo. Hindi ako susuko sa laban na to. Gagamitin kong gasolina ang nangyari para mas maging malupit. Kasi dalawa lang naman ang choice ko. It's either to give up o magpatuloy sa journey na to. Today, pinaka-lowest na weight ko ngayong araw, 122 lbs. So, nahit na namin yung ni coach, yung target weight. Kaya sobrang baba talaga ng energy. Nahimatay ka. Pag nahimatay ako, tulungan mo ako ah. Iba na yung nararamdaman kong gutom na yun. Next level na talaga. Habang papalit na yung show, grabe na yung gutom. Kasi guys, hindi na yung gutom. Lalaro na sa utak ko. Ngayon lang pumasok talaga to. Kasi tutuloy ko pa ba or kakain ako. Legit, ganun na yung nararamdaman ko. Kasi grabe yung workout ko kanina. Kasi sagad talaga. So guys, ito yung reality ng bodybuilding. So, nagpa-party ako, pero ako, hindi talaga kumadyo. Check pa rin tayo kasi big week na next week. So, last push na lang to. Para maging masaya na lang yung tropa ko, enjoy na lang sila dyan. Tapos tayo dito. Simple na lang to, boy. Simple na lang to. Let's push. Let's go! Lucky charm mo. Huwag mong ano yun. Yun to, yung lucky charm mo to. Nakalimutan. Ito nagpanalo sa atin, di ba? Saan? Ito, yung sa ano. Ayoko na yan. Pasok mo sa pet mo yan. Bakla. Par, thank you. Ingat ka boy. Galingan mo ah. Thank you. Alright mga kaibigan, nandito tayo sa airport ngayon. Ang una nating challenge, kailangan mo naman lagpasan yung immigration. Kasi pag hindi natin nalagpasan ang immigration, GG tayo dito sa ating plano. So, na-excite ako. First time ko talaga mag-out of country. So, wish me luck guys. Guess what guys? Nakapasa kami sa immigration, polygraph na lang. So, pag nagpasa na tayo sa polygraph, eto na yan. Sasampa na tayo sa stage. First time ko, so mag out of the country kasama si mama. So, ang mahirap dito no, kasi meron na lang akong 600 calories na natitira. So, kailangan kong i-manage yun na mabuti. Napapunta Singapore kasi 7 pa yung flight namin. Tapos dating namin dun sa mga 10. So, babayahe pa kami pa hotel. So, ngayon mga kaibigan, papasok na kami ng airplane. It's 6:10. So, kakainin ko na yung ano ko before ako lilipad. Para 3 hours lang yung 3 hours lang yung flight. So, kainin ko na to guys. Bahala na sa Singapore. Sobrang saya ko na nakaplagpas tayo sa immigration. First step pa lang yun. Immigration pass,
polygraph, hindi pa tayo tapos. Kailangan muna akong pumasa dun at makakasampa na tayo. Talagang naano na ako sa polygraph. Nagiging sobrang saya na ako dun at putik. Wawasakin ko na yung stage. Kinuha na natin yung meals natin. Itong meals natin. Diskartehan natin to. Kasi 3 hours pa yung flight. So, tatlo kasi to. So, every hour pwede tayo kumain na to. Pagod sa biyahe, guys. Buting nakatulog ako ng sa aeroplano. Kanganga, no? Kanganga. Kanganga. Pagod talaga, sobra. Wow! Sobrang ganda ng hotel na binok ko kasi Anytime Fitness agad. Iyanghas! So mga kaibigan, nagbibili ako ng ano dito, mga fruits. Okay, I will buy this one. This one, dragon fruit. Yeah, thank you. $5. Yun, nakahanap na rin kami ng chicken breast, guys. Sa wakas. Is this ready to eat? Yes. So, bili tayo ng tatlo nito, guys. Different flavor. Ayan. Alright. So, mamaya kakain na tayo. Tapos, balik muna tayo ng hotel. Tapos kain. Tapos, yun na ako. Kakain na tayo. Tikman natin. Ito mo ng peri-peri. Natin masarap. Okay na rin. Ito, herbs. Okay na rin. Basta may protein. Alright, ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa gym. So, ang angas ng ano nila kasi meron silang vending machine yun. So ngayon, ang gagawin natin is magpapump na lang tayo. So, deload tayo ngayon. Upper, then warm up na muna tayo. Let's go. Let's get this. Alright. Woo. Nice. Alright mga kaibigan, so this is the day 2 ma. Dito to. So meron kaming trip ni mama na na maglalakad kami ng 1 oras papunta dun sa polygraph. Wala, trip lang namin ni mama kasi nahirapan kami mag-transport dito eh. Pero meron pa namang energy. 52 minutes yan yung lalakarin namin. Actually malapit lang siya 3.7 kilometers lang pala eh. Kaya ma? Kaya yan. Mama! Guys, gulat mo naman ako. Ma, sana talaga makapasa ako mamaya, no? Oh, relax lang. Yun talaga ini-aim ko ngayon. So, alas 3 na ngayon. Tapos, kailangan ko pumunta ng doon. Kahit mga 5:30, 4. Kasi, 6 PM yung polygraph test ko. Sana talaga makapasa ako, guys. Hirap kasi yung yung nasa utak ko yung paano kaya pag nag-failed ako. Kasi alam ko naman sa sarili, pero alam ko naman sa sarili ko na putik, truthful talaga ako. Pero alam ko yan, guided ako ni Lord. God's plan. Wow! Grabe, after lakad man, no? Oo. Kain. Sana all. Kakain muna ako, tapos tsaka tayo pupunta doon sa polygraph para talagang relax, no? At walang stress. Hindi gutom. Grabe yung rice nila dito, guys. Magkano bili mo, ma? 250. 250. Mga kaibigan, nandito na tayo sa polygraph.
So magsasign tayo dito. Ano natin? Basahin natin ng mabuti. Dito nag-fill up na ako ng information na kailangan nila. You ready? Are you ready? Yes, sir. Go. Let's go. Go. Let's go. Go in. It is okay to take a video from there or no? Take picture. You will Alright. Gusto ko rin sana mag-take ng video habang pinopolygraph. Kaso, bawal talaga. D. Mr. D. Mr. D. Habang pinopolygraph ako, hindi talaga mawala sa isip ko yung nangyari sa akin few weeks ago. Kasi to be honest, naging trauma rin talaga siya sa akin. Pero ang ginawa ko, nagsabi lang talaga ako ng totoo na never akong gumamit ng pinagbabawal na banned substance sa buong buhay ko. At sobrang daming question sa utak ko bakit nag-fail ako dun sa test na yun. Na alam ko namang never, ever gumamit ako ng bad substance. So mga kaibigan, kakatapos lang ng polygraph test ko. Pumasa ako! Let's go! Pumunta ako sa WNBF Singapore. Oh my God! God's plan, man. Next si Mama. Kasi nakapasa yung si Arvo. Sobrang thankful na ako na nakapasa. Sabi ko, thank you Lord. This God's plan talaga, Ma. Uy, Ma. Yes! Naiyak si Mama. Kasi guys, saksi si Mama sa mga hard work ko. And then, oh my God! Nababaliw ako, God's plan. Woo! Singapore! Dito pala ako dinala ni Lord sa Singapore. Dito talaga ako dinala ni Lord. Hindi ka man nakano sa Manila, dito ka Dito ka napunta. Oh my God. Oh my God. Sobrang saya ko talaga ngayon, as in legit, guys. Whew. Let's go! Yan si Arvo Dagol, hindi sumusuko yung anak ko. Yeah! Alright guys, officially one day out na lang tayo, or less than 24 hours ata, about 22 hours. Di ko ma-imagine na dadating tayo sa point na andito na tayo sa Singapore at bukas na yung showtime na inaantay ko ng sobrang tagal, as in, oh my God. Ayan, nakita niyo yung kulay ko, guys. I'm so excited kasi syempre masushow-case na natin ang pinaghirapan ko sa wakas talaga na wala ng problema. Sobrang smooth na nangyari. Talagang God's plan talaga na hindi niya ako inalaw dun sa isang bagay or pangyayari kasi meron pala siyang greater plan. Naniniwala na ako sa redirection talaga. One day out na si Argon Dragon sa WNBF Singapore. So macros ready na para bukas kami ni Coach, and tiniming na rin namin yung mga meals namin bukas. Wala nang atrasan to. Ayan, tulog na si Mama. Ma, bukas na show day, Ma. Ayan si Mama, supporta yan lagi. So, kasi alam niyo naman nangyari sa akin for the past couple of weeks. Wala na akong ibang masabi na word kundi thank you Lord. Thank you Lord, and thank you Coach Poy Poy sa pag-assist sa akin. Lahat ng mga nakapaligid sa akin at todo suporta yan. Lalo na shoutout kay Love Jet. Bukas, bahala na ako ng mangyari. Ano mang outcome ng result, ang importante nag-show up tayo, hindi tayo sumuko sa prep at tinuloy pa rin natin. Doon pa lang sobrang proud na ako sa sarili ko. As in, pagka nalaman ko yung pumasa ako sa polygraph, para talaga akong nabunutan ng tinik sa puso. As in, ganun yung nararamdaman ko. Alam mo yung bagay na sobrang malaking question sa utak mo, no? Na bakit nangyari to? Bakit ganito? Bakit ganito? Yun pala, plano lahat ni Lord. Binunutan niya ako ng sobrang laking tinik. Kasi may greater plan pala siya para sa akin. So ayun, bukas, kahit anong mangyari, makakuha man tayo ng medal or placing or bonus na lang na mag first place or champion tayo. Ang importante, hindi tayo sumuko sa laban na to. Ang kailangan mo lang talaga is faith kay Lord and tiwala sa sarili. Babalikan ko to na ito ang patunay na talagang if
you have the mentality, winners never quit. So, ito na. Kasama ko na si Coach, guys. Coach, Ready na. ito na yun. Ito yung pinakamagandang package ni Argon. Pinakawasak, pinakamatigas, at pinakasolid. Yes, sir. Hindi ako makapaniwala. Nandito na talaga. Ito na yun. Pati puwet niya, basag. So ito guys, tandaan nyo, si Argon, first time niya sa juniors. So yung mga kalaban niya sa juniors, possible na mas matanda sa kanya. Tama. So parang underdog siya ngayon. So kung makapwesto siya dito, Big achievement, diba? no matter what happened talaga. Solid yun, boss. Kaka 21 ko lang. Oo, diba? Kaka 21 ko lang nung From August. teens going to juniors. Yes, sir. Ano, hindi ako makapaniwala, coach, kasi talagang last month sobrang na-depress talaga ako. Hindi lang talaga ako sumukot, talagang kumapit lang at naniwala sa malupit na coach. Meron nga akong kasabihan eh, trust the Lord with all your heart and not lean to your own understanding. Ngayon naman, sa bodybuilding, trust your coach with all your heart and not to lean your own understanding. Tama ba? Yun, naniwala lang sa proseso at hindi sumukot. Wala siyang ginawa, talaga sumusunod lang siya kung anong nakalatag na macros, sa training, at saka recovery. At saka yung maganda kay Argon, pag sinabi kong matulog ka ng ganitong oras, gagawin niya talaga. Totoo. Ina-achieve niya talaga yung number of hours of sleep para Totoo. solid talaga. Kasi doon ko na-realize na sobrang importante ng sleep kasi pag kulang yung tulog ko, tumataas bigla yung cortisol and then weight. So pag talagang sobrang sarap ng tulog, mahigpit sa feeling. Tapos malakas magbuhat. Diba? Totoo. So eto na yan, guys. Let's go. This is it. Let's go. Let's go, guys. Hey Nate, how's life? I don't know. It's alright. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. A little break from the shows. So big, man. Big and rip. Sa mga oras na to, bigla na akong kinabahan dahil nakita ko ang isa sa makakalaban ko sa stage mamaya. Pero kanina, napapansin ko na talaga, sabi ko, makakalaban ko ba talaga to? Pero meron akong naalala that time na hindi ko pala dapat ikumpara yung sarili ko sa iba kasi remember, it's always you versus you. Where'd the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it'll pump my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons, I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. Intricate with every syllable, I'm a criminal. Intimate but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though. You call me what you videos. Yeah, the sales can rise, doesn't mean much though when your health declines. We've all got something that we trapped inside that we try to suffocate, you know, hoping it dies. Try to hold it underwater, but it always survives. Towards the right. Towards the right. Towards the right. Towards the right. Let's go, boss. Let's go. Boy, ang ganda mo, boy. Napakasolid doon. Yan pala po. Boy, may nagkamali ka. Ano? Isipin mo. Front post? Side pose. Side pose. Nakaganyan ka, naka-side pose kanina. Hindi ka nakaganyan. Gusto mo ng side pose. Buti lilipat ka sa gitna. Oh my. Pero good kid ka. Let's go. Thank you, bud. In fourth place, acting number 13, Greenland Gilbert from
Indonesia. Next, in third place, athlete number 76, Ryan Robin Promono, Indonesia. Alright, thank you, congrats. Up to our top 2. In second place, athlete number... Second. Ano mangyari, makakuha man tayo ng medal or placing or bonus na lang na mag first place or champion tayo, ang importante, hindi tayo sumuko sa laban na to. Kasi remember, it's always you versus you. In second place, athlete number 4, Liang Tian from China. At eto na yung moment na nalaman ko na ang resulta ng sakripisyo at paghihirap ko ay nakuha natin ang tagumpay. Sa totoo lang, hindi ko akalain na makakasampa ako sa isang international stage. Nakakabaliw lang, no? Galing ako sa lowest moment ng buhay ko na akala ko di na ako makakasampa sa stage. And it turns out na eto pala yung magiging happiest moment ng buhay ko. Ako lang take tong moment na to. Dito ako sa liblib. Walang mag-isa. Ano, ito yung patunay na huwag ka talaga susuko. For the past weeks, sobrang hirap para sa akin kasi alam niyo naman nangyari sa akin. So, plano niya talaga to. Thankful Lord. Thank you, Lord. First international, first out of country ko. First juniors. Sobrang plano mo to. Kumbaga nakalatag na yung storya ko. Iangat ko talaga yung pangalan mo dito, Lord. Hindi na ako iyak, guys. Huwag kayong mag-alala. Kasi ang dami nang iyak sa video na to. Pero gusto ko malaman kung isa ka sa umabot sa video na to. Gusto ko lang sabihin sa'yo, maraming salamat. Kasi sinubaybayan mo talaga yung journey ko. Gusto ko malaman kung umabot ka man sa video na to. Comment down below. Kasi gusto ko magpasalamat sa'yo. First time ko gumawa ng video sobrang haba, as in documented talaga lahat, no? Gusto ko lang din magpasalamat sa mga taong nakapaligid sa akin. Si Coach Boy, BG, Love, family ko, nanay ko. Gusto ko lang magpasalamat sa suporta nyo. At hindi ko na kayo iisa-isahin dito. Alam nyo na yan. Kung sino kayo, maraming salamat sa inyo. Di ako makapaniwala, paano ko ba na-survive yun? Pero, ang alam ko lang sagot, isinorender ko lang lahat kay Lord, yung worries ko, yung laman ng utak ko, sinorender ko lang sa Kanya, lahat. Lahat ng nakita nyo yun, walang kasiguraduhan yun, yung pagkapunta ko sa Singapore, na nirisk ko talaga, as in, pag nag-failed ako doon, sa polygraph test sa Singapore, grabe na yun, sobrang as in, ultimate depressing na yun, pero, yun pala, plano ni Lord yun na, ka muna dito anak kasi hindi ka pa ready. So dito tayo sa isang bagay na alam kong para sa'yo to. So God's perfect timing is always the best. Madami pa akong gustong sabihin pero haba pa tong video na to, pero alam niyo yun guys na sobrang saya ng puso ko ngayon. So eto na yung binigay ni Lord. Grabe. Natural elite. WNBF Singapore, grabe. At gusto ko lang din sabihin sa'yo, ikaw nanonood, kung meron ka mang problema na feeling mo wala nang sagot sa problema mo, kakamali ka. I-surrender mo lang ka lahat kay Lord at magtiwala sa sarili and itatak mo sa utak mo
na if you have the mentality, winners never quit. Where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it upon my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons, I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. Intricate with every syllable, I'm a criminal. Intimate but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though. You call me what you want, but never call me forgettable. Leave you deep in thought, I can never swim in the kiddie pool. Waited, I've been thinking the cinematic is beautiful. Man, I don't know if I'm making movies or music videos.